Ang reading mo, Libra, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahala magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Magician. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakikita ko na gumagawa ka ng paraan na alam mong makakabuti para dun sa sitwasyon and hindi ka basta-basta sumusuko. Alam mo na kaya mong gawin lahat. Ang mensahe ng card mo, kung ano yung pagkukulang, pinupunuan mo. Kung ano yung kaya mo, gagawin mo. And alam mong kapag ginawan mo ng paraan, kaya mong mapagtagumpayan. Kailangan mong balanse yung mga nangyayari sa buhay mo. Some of you, meron kang hustisyo na gusto mong makamit dito. Gusto niyang iparamdam yung pagmamahal at ipakita kung ano yung kanyang feelings. You want to remove some people in your life na hindi naman nakakatulong dun sa situation. Some of you, gusto mong sabihin kung ano yung nararamdaman mo o iniisip mo. Gusto mong i-communicate kung ano yung kailangan dun sa situation na yun. Nagkakaroon dito ng sitwasyon na nabibitin ka sa panggastos or may mga bagay dito na feeling mo wala kang masabihan kung ano yung feelings mo, kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo. O walang nakikinig sa'yo. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Ngayon may darating dito na new cycle, which is andun yung success and fortune. Kung ano yung meron ka, binibigay mo yun. Or kung ano yung kaya mo, itutulong mo. Andun yung passion nitong tao na to sa kahit ano yung marating sa buhay niya. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kapag may pangarap siya, gagawin niya lahat. Hanggat makuha niya yung gusto niya. Clarify natin ang Ten of Wands, Judgment, and King of Pentacles. Nakita ko na itong taon na to magiging successful siya dun sa karir niya, sa tinatahak niya ngayong landas. Clarify natin ang Knight of Cups, the Hierophant, and Ace of Swords. Isa lang yung nagpapasaya sa puso nitong tao na to. Andun yung pagmamahal na gusto niyang i-offer, ibigay. Ngayon kasi nagkakaroon na sa kanyang ng linaw yung mga nangyayari. Some of you may connected dito sa marriage. Clarify natin ang Five of Pentacles, Six of Pentacles, and Seven of Swords. Marami kang naranasan na hirap before. Ngayon, unti-unti ka nang natututo sa buhay mo. Kung ano yung dumarating sa'yo, sinishare mo yun or natututo ka na na tatabi ka. Ayaw mong maubusan or natututo ka na na mag-impok para sa sarili mo. Clarify natin ang Six of Pentacles, Ace of Cups, and Eight of Cups. Ayaw mo nang isipin yung mga nangyari. Gusto mo nang kalimutan yung masasakit. Kasi kung ano yung sa tingin mo kayang punuan dun sa relasyon, gagawin mo. At kailangan na magkaroon ng pagtutulungan, ng pagbibigayan at pag-uunawaan sa isa't isa. Clarify natin ang Justice,
Knight of Cups and Two of Swords. Right now, itong tao na to, naguguluhan pa siya doon sa mga nangyayari. And darating din yung oras na magkakaroon din ng clarity sa isipan niya yung mga situation. Clarify natin ang Queen of Swords. The World and the Star. Umaasa ka na one day mag-success ka sa kung ano yung gusto mo kasi ginawa mo naman kung ano yung tama sa bawat sitwasyon na meron ka sa buhay mo or dumarating sa buhay mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Eight of Wands and Seven of Cups. Darating din yung panahon na makukuha mo rin yung gusto mo, yung swerte sa buhay mo. Kung ano yung mapipili mo at mapagdidesisyonan mo na ikagrab mong opportunity, ikaw lang yung makakapag-decide doon. Kung saan ka magiging masaya, yun yung piliin mo. Para pagdating sa uli, alam mo na may enjoy mo yung mga ginagawa mo at yung opportunity na ginab mo. Some of you, may darating dito na mensahe na magpapagulo sa isipan mo through chat, text, or email. Or meron ka ditong gagawin na hindi mo alam kung ano yung dapat mong desisyon na ibigay doon. Kasi naguguluhan ka pa. Also, meron ditong darating na success na hindi mo inaasahan na magpapasaya para sa'yo. Or meron ditong opportunity na darating sa buhay mo na magiging masaya ka. And magsasucess ka doon. Clarify natin ang King of Wands. The Star and the Moon. Itong tao na to umaasa siya na one day maging okay yung lahat. Kung ano yung mga nangyari, may ayos yung situation. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I don't have to fear my fear. I can use it as a way to get closer to love. Ang mensahe para sa'yo na huwag mong katakutan kung ano yung sa tingin mo hindi mo kaya. Kasi ikaw lang yung gumagawa ng mga bagay na kinakatakutan mo. Kung ano yung sa tingin mo mahirap, subukan mo na gawin yun, itry mo. At doon mo malalaman kung para sa'yo mahirap pa yung sitwasyon na yun o yung bagay na gagawin mo. Kasi hanggat hindi mo pa natatry, hindi mo alam kung malalagpasan mo ba yung bagay na yun o yung situation na yun. Hanggat di mo pa nagagawa ng paraan or ina-actionan yun, huwag kang matakot. Gawin mo lang yung makakaya mo, pagsumikapan mo, at magdasal ka lang palagi sa kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay at be thankful kung ano yung blessing na binibigay sa'yo ng Diyos. Whether it is a problem or not, ang mahalaga nalalagpasan mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Gawin mo lang palagi yung best mo at magtiwala ka sa Diyos Ama at sa kakayahan mo. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.